yan. Malalaman ko, i-recommend mo sa kanila. I-recommend mo sa podcast. Wait lang. Huwag mo Ay, sama. Welcome to our podcast. This is Clocked Out with Jay. And Siege. Hey! Nawala na yung magic. Yan ako may ayun. Naka-live tayo ngayon sa TikTok din. If ever gusto nyo pasok. Kaso, hindi na makapasok kapag napanood nyo te. Baka pag napanood nila to, nag-record na tayo ng bago. So, Friday night. Tama. Ayun. To kick things off, para sa ating question of the week. Ano yung mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa group chat nyo? Okay. Parang yun yung mga delikadong mga delikadong pinag-uusapan sa GC. Oo. Tsaka ito yung mga parang confessions na din to eh. Kasi, anonymous naman. Okay. Sige. Na nabigyan ko ng STD yung dalawang kapatid niya. Dalawang kapatid? Oo. Wala. Masasabi mo. Kahit nga sa PM, di ko masasabi. Dalawang kapatid yung hinawaan niya? Oo. Ano kaya to? Hindi mo lang na-heads up nung isa? Baka ganun kabilis yung yung transition. Pagkatapos na ito, bago pa kumalat dun sa kapilang kwarto, rocks na din. Masyado naman. Mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo. Winasak ako nung huling breakup ko. Alam mo na pag sinabi mo sa Pag dito pang I mean, hindi ko alam yung kung group chat ng babae. Kasi mga babae kasi kampihan yan. Siyempre pagka kasi sa babae, parang okay lang yun eh. Parang mas emotional naman talaga yun. Parang babae. Sa kanila pag sinabi mo yun na nasaktan ka, parang i-comfort ka pa nila. Oh my God, hindi pa lang mga to. Pag sa lalaki mo ginawa yun, naglabas ka ng feelings. Ako hindi naman nag-open naman ako sa mga kaibigan ko. Ako hindi. Hindi pa naman ako na pagtripan ng siguro sa simula. Pero pagsasabi, hindi pa rin seryoso ako. Hindi bro, masakit na lang. May kirat eh. Hindi niya masabi sa GC na buntis ako. Yung ama ay asawa ng isa sa group chat namin. Grabe yung drama. Pero yun din yung mga nalista kong mga sagot dito eh. Siyempre, paano mo naman naaminin sa may asawa na yun eh. Di ba, pwede ka na makulong nun? Dali, di ba? Pagka binded na lang alam ko bias nga yun eh. Bakit? Parang kalimutan ko yung term na ginamit ng kaibigan ko. Ano ba? Na parang pag ang babae kailangan yung babae mahuli niya yung asawa niya sa akto bago siya makapag-file ng kaso? Pero pag sa lalaki, kahit i-accuse mo na siguro. Tapos na agad? Ganon ka-unfair nga yun. Yung batas nun? Wala ko. Basta lang nalaman mo tapos meron ka mga resibo. Hindi. Mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo. Tinira ko yung asawa ng kaibigan ko the day bago yung mismong wedding. And dumating pa din ako ng wedding nila. Masasama ng mga tao dito. Ang kapal ng balat mo. Ang tigas mo. Nakadalawang sandok pa ata siya sa tubig. Tapos ang sarap pa nung kain mo Okay. Masaya lang. Tatanungin mo pa sino kita raw niya? Congrats! Thank you, magkawayan gawin, So happy for you. Ang tigas ng balat mo nun. Eto. Mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo.
nasa group chat namin yung main and yung side chick ng isang kaibigan namin. Pag may rant or complain yung main, yung side yung una nagbibigay ng advice. Hashtag clueless. Parang lang tayo. Baka lang to mag-build ng conflict sa mga nakikinig. Magduda na kayo. Yung yung kasama niya pala sa GC. Tawag dito. Na nag-abstain ako from sex para hintayin yung crush kong nakakulong. Ginost niya ako nung nakalaya na siya. Yung gano'n, hindi mo talaga masasabi. Kasi, pagtitripan ka din talaga dun. Maling investment eh. Kumbaga, nag-invest ka tapos walang ROI. Namuhunan ka na eh. Sabi mo, dadalawin mo. Tapos hatiran mo pa ng pagkain sa ulungan. Oo. Tapos paglabas. Pang-yosi lang. 200 para dalawang stick. Oo nga, mahal nga pala yung mahal nga lang sa loob. Tapos paglabas. Ayoko makulong. Tatakot ako. Ano ba? Mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo. Naakala nila nasa gym ako, pero nasa bahay lang ako at iniiyakan yung babaeng sinabi nila sa aking huwag kong kausapin nung una pa lang. Ganun ka-down, no? Oo. Eto yung mga yung sinasabi mo na hindi mo ma-share na Oo, nasaktan ka. Yung parang katulad kanina, hindi mo ma-share na nasaktan ka kasi alam mo pag ditripan niya. Tapos kung gym bro ka pa. Buhat mo lang yan, bro. Alala ko. Iyosi pa kami sa rooftop ni mga klase ko nung college. Umiiyak ako. Pare, sakit talaga Hindi naman, ganito lang. Hindi naman yata dahil doon. Ngayon lang talaga ako nasaktan ng gas. Kala ko ito na yun eh. Akala ko she's the one. Kasi yung iba naman, syempre. Okay lang yan, bro. Dami pa dyan, di ba? Nakangisi na pala lang to. Ako na pala. Tignan mo si Jeff. Kung nangyari man sa akin yun, at least hindi nila pinakita sa akin. Ano pang sabi sa Ayan, mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo. Asan ba ako? Na lagi naman ako nakikipag-sex sa ibang babae. Pero nasa top 10 pa din yung sex doll ko. Sex? Dal? Doll. Yung yung nakasulat nga dito yung quarter body. Yun yung nawiwirduhan ako eh. Hindi tayo nang shame. Nasa top 10 pa din. Hindi ako ano lang, opinion ko lang naman. Hindi ko naman siya shame. Siguro. Ako lang, tawag dito. Sariling preference ko lang. Kaya siya weird para sa akin kung meron kang props. Meron kang during the deed, kung may props. Kasi isipin mo, lalo na kapag full body. Pag full body yung yung full body. Ginagamit mong toy. Isipin mo nun parang, di ba low-key necrophilia yung gano'n? Kasi nakaganon, nakatiyaya lang gano'n. Tapos binabanatan mo. Yung niya pa, quarter body lang. So lang, kalahati lang. Yung wala pa, Jeffrey Dahmer yung ayun yun, parang kaya siguro yung mga toys like yung mga nagbabibrate gano'n. Parang okay lang din siguro. Wag lang mas malaki sa akin. Wag lang talaga. Sabi ko, edi sana kayong dalawa na lang. Ako pala yung sinali nyo. Salikit-kit lang pala ako dito.
Mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo. Na sa tuwing nag-aaway kami ng ex kong Muslim, nilalagyan ko ng baboy yung pagkain niya. Gago to. Nakaulo ka. Demonyo ka? Uy, ano na yun? Hindi, wag yan. Ano na yun? Hindi po kami nag-shame ng... Hindi namin tinatawanan yung Muslim in this case. Tinatawanan namin kasi si Raulo yung ano. Na may ganun pala talaga. Sige, talaga siya. Tayo. Mali. Bawal magbaka dito, pero ano mo Wala eh. ako eh. Di ba? Pwede yan? Hmm. Nice. Sipin mo, no? Nandun ka na sa langit. Tapos kine-check na kung ano, kung Ano papasok ka ba sa langit o hindi. Ay, hindi mo alam na. Siyempre, tatanungin, magugulat ka, naging mabuting tao na ako. Tayo, ano mali, anong ginawa ko, lahat nung nasa ano. Tapos, sasabihin, kumain ka ng baboy. Kailan nyo ako? Siyempre. Ako, never ako kumain. Never ako kumain na. Padala nyo pa ako sa impyerno o kumain man ako. Tapos pinlay yung account. May highlights. Ito, may highlights. Ay, gano'n no? Umalim sila sa Kinaro, binubudbud sa ano ba? Parang, Ay, shit! Buisit yan. Mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa group chat nyo. Yung tropa kong lalaki nagka-STD galing sa asawa niya. Nagaling naman sa akin, nagaling naman sa kapatid niya. Lahat na nun. Nice assist. Parang nagbibingo ayun Okay, that. Tropa nyo ba So, talaga ibig yun? sabihin, nag-full circle. Kasi may dalawang magkapatid. Hindi. Isa may sakit. Hindi, Ano ano ba? na. Disrespecto sa hindi ko nga masabi kung tropa sila eh. Hindi Ayun, pa sinabi. ganyan, hindi na tropa. Tropa kong lalaki nagka-STD. Oo. Galing sa asawa niya. Galing sa asawa niya. So, okay lang. Nagaling sa akin. Hindi na okay. Nagaling naman sa kapatid niya. Kapatid Nino. Nung lalaki. Kaya nga, nag-full circle nga eh. Binalik sa pamilya. Sabi mo, kay guy, kay girl, kay guy, sa kapatid. Tapos, Nice assist. ang malala pa niyan, siyempre pag-chismisan yun. Kasi magkapatid eh, tas nagka-STD. Diba? Ayun. Hindi nila Wala sabihin maiisip na ano. Na inaliw. Oo, aliw. Hindi siya masabi kasi na ano. Baka genetics. Pwede. Pwede rin genetics. Mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo. Na-dinate ko yung pangit pero sweet na katrabaho ko. Nung sinabi niya sa mga kaibigan namin sa office, Dininay ko lahat. demonyo ka din eh. Dinate ko yung pangit pero sweet. Baliktad eh. Alam mo yung ano? Baliktad yung pagka-describe niya po. Dapat sweet pero pangit. Pangit pero sweet. Ano yung ano? Inaano niya talaga Dapat makonsuelo muna bago yung ano? Parang gina-justify niya kung ba't niya dinate. Dinate. Kahit pangit. Hindi nila. Kung ikaw ba? Tapos dinate ko yung Sweet pero pangit. wala naman, di naman na pogi. Diba? Iba yung dating pag ano eh. Pero pag ano, pangit pero sweet. Iba talaga yung dating eh. Nung tinanong kita, okay lang naman. Kasi sweet eh. Pero sweet naman. Sweet muna bago pangit. Kumbaga hindi face value yung tinitignan yung kabutihang sa akin, okay lang naman. Ano naman kasi, parang
syempre, hindi mo naman i-date siguro. Sa akin, ang tinitignan ko sa ganun, kung face value, syempre, may kanya-kanya naman tayong preference. Di naman tayo nang shame. Pag type ko kasi, ni-imagine ko kung kaya ko ba siyang halikan. Kaya ko ba siyang imomol. Okay. Ganon. Okay. Pag hindi ko siya kayang imomol, ibig sabihin, hindi ko siya type. Nakapikit ka naman eh. Naku, di Baka mag-iba yung joke eh. Sorry. Pero live ka pala. Sa katawan nagkakatalo. Manyaw. Salamat, avid listener. Avid listener. Chumat-charot to eh. Pero maganda yung point niya eh. Pero, tawag dito. Ayun nga, kung sa tao naman, imagine mo syempre kung kaya mo siyang imomol eh. Hindi dahil nakadilat ka, isipin mo kaya mo ba makipagpalitan ng laway sa kanya gano'n? If hindi, ibig sabihin hindi mo siya trip. Kahit gaano pa siya ka-sweet. Pero, ayun lang naman. Doon mo naman. Kung gusto mo yung tao, mauuna yung sweet. Sa akin kasi tawag dito, parang bago ko, for manner, ganun mo na yung na-imagine ko kaya. Tapos ikaw ini-imagine niya, no? Hindi ka niya kaya-kaya. Baliktad. Namimili ka pa. Sige, ano na natin. Masakit pag-usapan yung topic na yan. Kasi pag pangit, madami na sasaktan. Sasaktan na rin kami. Friendly pa rin eh. Ayan. Puro kami babae sa GC. At wala akong kukuning bridesmaid sa kanila. Damn! Sakit nun. Parang tinuturing kayo halos kapatid na. Oo. Tapos malalaman mo. Pero, sa akin wala akong masyadong doon. Wala. Kasi kung puro lalaki. Para sa akin wala naman eh. Parang, except sa'yo, Josh. Bawal. Nag-uusap na tayo, na kami best man na isa't isa. Ayun, parang, sa akin wala naman siya wala siyang bearing. For example, ako yung nasa GC. Tapos hindi ako, tawag dito, groomsmen. Except kay except kay Hubs. Kasi ako yung naglakad sa kanilang dalawa. Okay. Except kay Hubs. Ayun, nandyan siya sa live natin. Pag hindi ako kasama sa groomsmen man lang. Pag hindi ako invited, kasi ito invited, ewan ko lang I mean, wala mong karapatan, pero please invite niyo ako. Ayun, basta ma-invite naman kasi ang gusto ko lang mag-aambag ako. Gusto ko masama sa memories. Potluck. Pag yun ako papiliin na kakailing ko, dadala na lang ako akin. Paano ang sarili ko? Hindi yun ako kailangan ni considering. Basta kasama ako sa pictures. Yung table ko, kahit di wala, yung tabi mo lang sa kakilala ko. Kahit nakatayo, okay na. Basta mag-guess same day edit na. Basta, kunwari lang sumasayaw ako. Kasi, grabe siya, hindi na siya umupo. Ganun niya kagustong kang ma-witness yung yung kasalaman. Ay. No, tatampo ako sa inyo pag mga bagay na hindi mo masabi sa group chat nyo. Nahuli ko yung boyfriend ko na binoblowjob yung tatay ng kaibigan namin. Nagte-therapy pa din ako hanggang ngayon. Na-trauma siya? Trauma talaga siya, pare. Damn! Isipin mo babae ka? Boyfriend mo. Tatay ng tropa niya? Oo.
Shit! Oo, tatay ng kaibigan. Parang, ano unang reaksyon mo nun? Ako, magwawala talaga ako nun. Hindi ko alam eh. Parang ano eh. Isipin mo ganito, babae ka. Tapos, instead, ano ba mas masakit? Pinagpalit ka sa babae din o pinagpalit ka sa lalaki? Ganun ka kaayaw, nag-change court. Change sport na yan eh. Nag-change ka rin. Change ka rin. Sabi mo, sobrang ayaw sa'yo. Parang si Jordan sa baseball. Nag-isal. Sabi mo, ikaw yung nagre-represent sa sa isang gender. ikaw yung entry ng gender na yun. Ay, kanya yun. Lumibat sa kabila. Ganyan yung si Ross sa Friends. Di ba yung una niya asawan? Oo. Parang naging Wala. Mag-ano na din Masakit ba yun? Mas masakit ba yun? Parang hindi naman sa mas masakit. Feel ko same lang. Ang lang, parang dami ko nang kay-questionin sa buhay. Parang ganun. Ano yun? Ayun yung question of the week natin, guys. Ano yung mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa group chat nyo? Okay. Ayan. Ito. Pero isa na gawin. Dinedate mo mama nung isang member sa GC. Parang Parang gusto mo makipagsuntukan nun o ganun eh. Kapatid pa nga lang. Akala ko kapatid kita. Tatay mo lang. Who's your daddy? Tawagin mo na akong dad. Ako to. Okay lang yan, nak. Wait lang. Hanap. Galing sa Reddit, di ko makita kung sino yung nagsulat. Ayan. Ikakasal ang GF ko sa ibang bansa. Ikakasal ang GF ko sa ibang bansa. So, hindi sa kanya? Sige. Kaya mo na ako yung kwento eh. Sorry. Ayan. Sorry. I have a girlfriend, more than 2 years na din kami, and yung 1 year doon is live-in kami. Masaya naman pagsasama namin and wala namang malalang away ang nangyari sa amin. Not until nakwento niya sa akin na nag-o-offer sa kanya yung tito niya na mag-work abroad. Kaso ang catch is yung magpapakasal siya sa isang US Army. Pero sabi naman daw niya, ikakasal lang daw sila sa papel at para lang daw mas madali pag Sa green card. Para sa green card. Para ma-petition siya, ganun. Tapos siya naman mag-petition sa kasi pwede ikasal ulit dun eh. Diba? Pag pwede ka naman basta meron ka ng okay. Yan. Naniniwala naman ako sa kanya na yun ang sinabi sa kanya ng tito niya. Pero hindi ako naniniwala sa tito niya. Okay. Kasi para sa akin, wala namang tao na magpapakasal for the sake na gusto lang tumulong. Nung sinabi niya sa akin yun, hindi ako umagree and sinabi ko agad na ayoko. Pero ang weird lang na parang nagulat siya sa reaction ko. Matagal naman niya din sinasabi sa akin na pangarap niya na makapagtrabaho sa ibang bansa, especially sa US. Madami actually siyang inexplain to convince me pero hindi ko pinakinggan kasi buo naman na sa isip ko na ayoko na talaga. She thought na okay na ang lahat pero ang balak ko talaga pag alis niya ng ibang bansa, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Yun lang naman. Maikli lang kwento natin guys. Parang lang, controversial lang. Controversial siya kasi actually marami akong nakikitang ganyan na parang nagpapakasal sila sa ibang bansa for the sake of para lang makalipad. Tapos para lang for the sake of the green card lang talaga. Na makapag-stay sila doon. Ano ba gusto niyo sa ibang bansa? I mean, yung kasi, pre, yung opportunity kasi.
Kumbaga, marami kasing mga bansa din na ano. Kumbaga alagaan sa government kasi nila doon. Alagaan ka nila ng government. Like yung government dito, hindi ka alagaan eh. Kumbaga, yung doon talagang pinapaganda nila yung buhay ng mga tao. Dito kasi parang kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte. Well, actually, kanya-kanyang diskarte pa rin naman doon. Pero, mas madaling dumiskarte kung taga doon ka. Tao. Oo. Syempre, parang, ayun nga, American Dream. Yun Yun yung American Dream eh. Kaso, meron nga akong meron palang ganyan na si Jadine, On the Wings of Love. Yun pala yun. On the Wings of Love. Okay. Yun yung kwento na. Gago Jadine ba yun? Oo. Parang ang nangyari kasi alam nun. mo pala yun. Ang nangyari kasi nun, si James Reid, may may citizenship siya doon. Tapos kailangan nila din ng green card. Ng green card. Kasi nga, papalisin na siya. Kasi yun, parang doon umikot. Pero dyan kasi, si Nadine, meron din siyang boyfriend. Baka naman doon lang binisto. Hindi, parang yun. Parang syempre. Ilang years sila ba? 2 years? Teka lang. Parang yun. Isipin mo, kung ikaw ba yung boyfriend, tapos ikakasal doon, payag ka? Hindi. Kasi alam ko, kailangan meron din kayong living arrangement eh. Tsaka kailangan ma-prove nyo na asawa siya. So, ayun. Hindi ka makakatulog nun sa gabi kasi isipin mo. Maimbing tulog ko nun. Break na kami nun eh. Mas maimbing tulog niya. Akala ko panalo ako. Pero siya kaya ka, kapam. Flight na bukas. Tapos may sasalubong. Ay, ang sarap mabuhay. Akala ko panalo na ako na. Siya guminawa yung buhay eh. Easy. Ayun. Yun yung ko dun, yung thoughts ko dun na parang kahit ako hindi rin ako siguro papayag kasi nga laki ang bilis matukso dun. Noon man. Kasi isipin mo, stranger ka sa lugar, isang tao lang nag-aalaga sa'yo. Ito man, loves ko na yun. Lagaan ako. Tapos sasabihin mo dun sa boyfriend mo, wala lang yun, para lang sa green card. Wala, yung kiss na yun. Wala yung isipin yun. Tapos nakikita may picture ka yan, nag-aaya ka. Para yan sa mga judge. Sa mga judge. Para malaman nila na mag-asawa Tapos, pagkasilip mo dun sa di ba, nakuha ka na. Pagkadating mo sa US, saan ka natutulog dito? Diyan! Tapos iisa lang yung kawa nila. Akala, kung akin, binisita mo siya. Akala ko tabi tayo. Ay, hindi pwede. Hindi pa pwede. Ang dami nakatingin eh. Yung mga judge dyan eh. Ay, ako. Ayun lang naman. Check natin yung comments. Ayan. Sabi ni own flight control. Kalokohan yan. Sa application pa lang ng visa, hahanapan sila ng proof ng relasyon nila. Assuming na fiancé visa yung kukunin and soon to be ex mo. Anong ipapakita nila sa embassy? May interview din yan tungkol sa relasyon nila. Totoo naman. Nisip ko anong proof ipapakita mo dun eh. May video Yun na lang yung naiisip ko nila eh. Anong proof ipapakita mo dun? Yun na lang ang solusyon dun. Ito kami dalawa. Ito yung swipe left for more. Hindi ba mo mag-asawa yan? Hindi ba mag-asawa lang nagagandun? Ay, eto. Yung friend ko na US citizen, ginawa yan
biniyaran siya para pakasalan siya ng isang babae. Pumunta yung girl as a tourist, tapos picture-picture sila and live in the same house for a few months. Months din, no? After ng kasal, tapos after a few months, ulit apply for the CR1 visa. Okay. Nag-divorce din sila after a few years ata. Di naman sila na in love sa isa't isa, pero I have heard stories of fake couples turning into real couples after spending a lot of time together. Kumbaga ano din no? 50-50 kasi Outward nga. talaga 50-50 din Kumbaga, i-risk mo ba yun? Sipin mo, nasa ibang bansa siya. Hindi ka niya makahawa. Yung ano niya, love language niya, physical touch. Siyempre, hindi mo naman Bago siya umalis, kailangan hindi physical touch yung papatis ko sa kanya. Kailangan ang sagot niya, words of affirmation. Kaya gifts. Hindi gifts kasi pwede na ibigay-bigay nung isa. Lalo na, mas may love yun kasi nga, US Ibigay ng gifts. Dapat, Talaga niya, sabihin niya, mahilig siya sa pang-basketball na Kobe, size 11. Wala kang kilala. Tapos, syempre, Actually, diba? yung sa mga OFW. Yun yung dun Saludo din ako sa ganyan. Kasi, mahirap talaga Actually. mahirap malayo sa pamilya. Tsaka hindi ka kasi yan Tsaka sobrang tapang mo nun, pre. Komportable Tapos isipin mo nun, ako kaya ayoko lang din mag-ibang bansa. Iniisip ko dati mag-ibang bansa. Pero nung parang medyo na-realize ko na magpapakahirap ako doon. Sobrang hirap naman kasi. Tapos pagbalik ko dito, iba na yung babalikan ko. Yung parang... Kumbaga parang ang dami kong na-miss. hindi mo nakitang lumaki yung ganito. Okay. Yun yung parang, tapos yung iba wala na. Yun yung masakit. Nagpakahirap ka ng ganun, tapos pagdating mo dito, wala na pala yung pinagpapakahirapan mo, di ba? Masakit sa mga. Kaya saludo tayo sa mga OFW. Galit. Ano pa? Yun lang naman yung comments. Ayan. Ayun nag-comment Current active duty US Army here. Migrated a couple of years ago. I won't sugarcoat this. Your girlfriend is already gone. Ikaw ba dyan? Ikaw ata yung pinakasalan It's also likely that your girlfriend is being scammed or given empty promises as well. Yun lang yung malungkot. Yun yung masakit. Malungkot yun. Soldiers marrying foreign nationals used to be common for soldiers looking to live outside the barracks. But that's not the case anymore. There is a high likelihood that the soldier will be forced to cancel the marriage or leave the army if he's caught doing the marriage scam. If the marriage does go through, though, here's what you will be looking at. I will take at least 1 to 2 years for her to process the K1 visa. K1 visa is K1 fiancé visa, okay? And the green card, 2 years. At that point, your relationship is likely not going to survive given the nature of their arrangement. Yun nga. So ginagamit pala nilang excuse yun para makuha nila yung benefit na makakaalis sila ng barracks, ganun. Tapos, yun pala yung makukuha pa rin nila yung benefits na para sa military. Once the green card gets approved, it will take another 3 to 5 years to obtain citizenship. At which point, she'll have to file for divorce and then marry you to bring you over. Hassle? Ang hassle? Parang 10 years na, ibang tao ka na nun parang ibang tao ka na din nun tama. So kapag pumayag ka, talagang parang wala na din. Parang pinakawala mo na. Pero hindi mo rin masasabi. Kaso, very slim chance, LDR pa nga lang May ganyan akong pinsan na, nag-US,
Tapos, naging citizen siya, tas Palabas Ah. yung kaluluwa ko. parang pinetition niya yung girlfriend niya at the time. Close yung girlfriend niya sa family namin. Tapos, nung nandun na, tsaka sila naghiwalay. Na Shit. Na parang, mabait kasi talaga yung girlfriend nun. Nakakasama din namin sa mga events. And, actually sa amin, parang, mabait pa din naman siya. Ewan ko lang kung nakakausap niya pa yung binsang. Ay, ito, sabi niya, pwede ka na pwede ka na umasawa ng iba sa taon na paghihintay. Yun nga yung Yan rin yung iisip ko doon eh. Oo nga, no? Pero isipin mo din, sayang investment. Oo. Yun nga yung sabi niya sa, yung girlfriend sabi dun sa, Para sa atin to. Kasi kukunin rin kita. Parang ganun. sabi niya sa tita ko, na parang, hindi baliktad pala. Alam ko, pinaaral siya ng pamilya namin. Oh! Pinaaral siya, tapos, pinitation niya ang pinsan ko. Tapos, So, nandun na? nandun na, naghiwalay. Na parang, sinasabi niya, Nagawa ko na yung role ko. Oo, yan na yung, Ito na yung tulong na binabalik ibabalik ko na yung tulong na Oo. binigay niyo sa akin. Pero at least nandun na yung pinsan mo. wala mo siya ginagawa dun. Ayun lang. Bachelor pa ako dun eh. Nakasama mo nung punta ka? Hindi. Pero naaalala ko nung bata ako na, basta. Kaya may mga gano'n naman tayo pinsan, guys. Kaya mga pinsan ko nanonood dyan, isipin nyo kung sino Sino kayo. kayo? Yun lang naman ang kwento ko, guys. Ikakasal ang GF ko sa ibang bansa. Ayun. Sa mga nanonood ng live, meron rin kasi kaming late news. Late news yung tawag namin kasi once na na-upload na namin. Late news na siya. Hindi na sila updated. Babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa BGC, nabangga at tumilapon, ang settlement 1,500 lang. 1.5? Yun yung pinapirma? Ito. Ito yung gist niya. Parang, habang tumatawid si ate girl sa pedestrian lane so green na kasi strict sa di ba? Sa Makati. Tapos, habang tumatawid siya, merong SUV na mabilis kasi hinabol niya yung binit yung red light. So, nung binit niya yung red light, nakita dun sa video, as in tumasik talaga siya. Kasi yung nakakuha motorista yung nakakuha nung video. Mga siguro 4 na gulong. Grabe yun. Mga ganun. Tapos, Pero buhay buhay. Tapos, hindi agad siya na hindi siya agad na dala sa ospital. Na medic. Oo. Na medic. Tama ba? Kasi, totoo, saklak mo. Ayan. Kasi nga, hinintay pa nung driver. Kasi yung driver yung nakabangga. Hinintay pa niya yung amo niya bago dalhin sa ospital. So, hindi agad nabigyan ng immediate attention yung babae. So, nung Hindi yung ganun, dapat yun eh. protocol. May ambulansya na dapat na Usually nga, ang pangit nga din ng protocol actually na medyo mabagal kasi yung response time ng mga dito, lalo sa traffic. And wait lang, okay. Ano ba? Okay, di pa tapos yung balita. Hindi po ba, sorry. Then, tapos after niyang daling sa hospital, all goods na siya. Pero syempre, bugbog pa rin siya. As in, lamog yung katawan niya. Dinala sila sa police station. Tapos dun sa police station, dun sila nagpirmahan. Tapos may pinapirma sa kanya. Tapos, syempre, nasa trauma ka pa. So, lahat ng nasa utak mo, lahat ng dugo mo nasa utak niya mo. ba? Wala. Tapos Bigyan ako pinapirma na siya. 1 million. Nakapikit. Sabi, bibigyan muna ng 1.5. Pero ang nakalagay pala dun, settlement na agad yung 1.5.
Tapos naka-indicate pa dun sa kontrata na bawal siya magsampa ng kaso. Kasi nga may settlement na 1.5. So, pirmado, notarized, malinis. Tapos, ayun. Sobrang saklap niya, nag-release ng statement si ate girl na sobrang trauma daw niya. Tapos hindi siya makapasok kasi nga gulpi yung katawan niya. As in, dami niyang pasa talaga. Daming damages din. Tapos, nung ang nangyari doon, ayaw niya hindi niya na kaya pumasok doon sa work niya kasi nga natatakot na siyang tumawid. Ayun, si Nicole Mercado daw yung pangalan ng nabangga. Sabi sa chat. Ayun. Ang lala lang kasi nga, sa pilitan parang baka na take advantage nila yung kasi yung sitwasyon na hindi makapagbasa ng maayos. Disoriented pa. Kaya siguro na din, maging lesson na din to sa sa mga pedestrian din na actually wala siyang mali eh. Hindi na, wala siyang mali. Parang siguro na hindi lahat na aayon sa'yo, wag ka rin agad pipirma. Hindi naman ako nagbi-victim blame. Pero, ang maganda dun, magkaroon ka ng emergency contact. Na kayang mag-respond agad. Hindi siya victim blaming. Gusto ko lang na maging ready. Huwag naman mangyari. Gusto ko lang maging ready yung mga tao. Ganun. Sa ganung case. Kasi alam naman natin walang may gusto mangyari. Pero alam may gusto nun. Nangyayari siya. So, mas maganda nang prepared ka kaysa yung nandun ka tapos tsaka ka mahihirapan. Parang yung case lang na yung sabihin na nating yung simple lang na pagdadrive ng walang lisensya. Hindi yun. Parang sabihin natin hindi ka nahuhuli. Magaling ka magtago, 'di ba? Wala kang lisensya, nagdadrive ka. Paano kung ikaw yung mabangga? Anong papakita mo? Wala, Ang laki pa ng lamang sa'yo nung nakabangga sa'yo nun. Kasi nga sabihin lang nun, tawag dito, wala kang lisensya eh. Tsaka, baka ikaw pagbayarin mo na baka ma-blackmail ka pa nun kung gusto nung... Drive ka, wala kang lisensya. Kasi yan impound yan, tas kulong ka pa. Kung off legal age. Actually, may ganyan rin akong experience eh. Yung na bangga ako. Alin dun? Sa motor ko. Dapat nga, nickname ko sa'yo, si Garfield, 9 lives. Ilang beses sa watik-watik ko. Ayun. Ayun, parang ang nangyari kasi, nagmumotor ako. Tapos may pupuntahan, kasama may ka-convoy ako. Pupuntahan kaming kasal. Tapos, 2 lanes lang siya, papunta tsaka pabalik. Tapos nung kakaliwa na ako, nakasignal ako, mabagal ako sobra. Merong nag-overtake ng motor. Nag-counterflow. Nag-counterflow siya. Actually, hindi siya overtake. So, dalawang motor. Kasi nasa left lane ka na. Dalawang motor, may L3. Ang ginawa niya, in-counterflow niya yung buo. Tapos, since medyo eskinita siya, 60 ang takbo niya. Tapos syempre, nung ako paliko na ako, dahan-dahan, syempre di ko na siya agad nakita nun. Kasi nga, likod. Yung huling tingin mo, wala naman siya dun Tsaka alam ko din na nasa kabilang linya na ako. So nung binangga niya ako, as in, talsik yung motor. Yung motor ko mabigat. Talsik yung motor ko. Tapos talsik rin ako, as in, para talaga ako nagkakangkasyon. Tapos ayun, buti na lang mo, nandun yung isa kong tropa na nakita niya lahat. Tapos, ayun, actually, first time niya rin mangyari yun. So, traumatic na siya. Medyo na-trauma siya. Ako hindi ko naman first time. So, alam mo na yung gagawin. This ain't my personal view. Ang ginawa ko, tawag agad ako dun sa
sa best friend ko. Nakaiga ka niya, no? Sabi ko, pre, tawagan mo to. Alam niya na gagawin niya dyan. Makakabata na parang superhero. Speed dial. Speed dial mo to. Ito yan. Sabi niya. Tapos sabi, di tinawagan niya. Tapos ayun. Ang ano doon, nakahiga lang ako kasi nakaganyan ako sa kalsada. Yung motor ko nakatubat, tinayo na nila. Hindi nila ako magalaw. Pero nung nakita kong wala naman, okay naman lahat ng limbs ko. So, gumalaw na ako. Tapos, rumisponde na yung yung ambulansya. Tapos dumating na rin yung mga barangay. Kasi report na. So, ang gagawin, yung nakabangga sa akin, dadalhin siya sa barangay, i-hold siya doon. Ako, dadalhin ako sa ambulansya. Tapos, eto yung funny na part. Kasi, hindi na siya funny, pero ang lala, kasi, di ba, may nakamotor na. So, kumonvoy na yung kaibigan. Yung nakamotor, yung nakabangga sa akin kasi okay pa yung motor niya. So, kukonvoy yung galing barangay. Hindi siya kukonvoy, aangkas. Para dadalhin siya sa barangay hall. Tas ako, nasa loob na ako ng ambulansya, tinitignan ko yung angkas. Nung aangkas na siya, matanda na yon. Pagkatungtong niya dun sa upuan, syempre pag aangkas ka ng motor, di ba yung paa mo, gaganon dapat. Ang kanya gumanon. So, nalaglag siya sa motor. Tapos, yung tanod. Yung tanod. Pumutok yung ulo. Yun pala yung kinikwento mo. Yung dalawa kayo sa... Imbis na ako lang yung sa ambulansya. Sabi nung nagka-drive na ambulansya, sige, sakay mo na rin. Kasi tumutugo na yung ulo. Tapos sabi nung nakabangga, almost hindi ko nakarating. Baka pagmalakin pa yung Kamot ulo nga lang. Kasi yun, all goods naman pagkadating sa ambulansya. Tapos yun, pinayos, wala naman nangyari, talagang gulpi lang ako. Tapos dumating na yung best friend ko. Tapos siya na yung naglatag ng mga legal works. Kung ano yung pipirmahan, ano yung papapirma doon sa... Kasi dami kong damage. Pati yung phone ko, damage din siya. Pati yung motor actually damaged din. Kasi yun, pero... Tsaka yung mga araw na hindi ka din makaka-work. Syempre, alam mo naman yung work ko na kapag hindi ako nakapasok, medyo tatagilid talaga. Kasi yun, parang ang nangyari, nagsettle naman siya. Karang sabi ko na lang, hindi na ako hingi ng kahit na basta ibalik lang lahat sa dati. Mabalik yung phone ko, mabalik yung motor ko, yung days na hindi ako makapasok. Tapos, ayun, gusto kami, magawa niya yun. Tapos sabi ko, okay lang naman na hulug-hulugan niya kasi nga, naawa din ako Malaki din naman yung damages. Medyo naawa din ako sa kanya kasi nga, hindi rin naman siya ganun ka-well off. Ayun. Yun lang yung ko dun. Sa balita na yun. Ayun lang guys. Recommendation. Tama ba? Spotlight. Dito rin nagre-recommend rin kami ng mga sa mga nasa nagre-recommend din kami ng mga shows, mga anime, manga, mga ganun, movies, kahit series, na natitripan namin. Actually, re-recommend ko nga yung yung burger ng Kenny Rogers. Burger ng Kenny Rogers? Actually, kahit anong recommendation kasi siya. Guys, promise. Parang spotlight natin ngayon, food. Masarap. Di ko pa natatry. Di mo ako pinatikman. Ayoko. Mag-asawa na kaya. Umalis ka sa Wala kasi akong baso. Hindi ka kumuha ang baso. Nakinig kita. Uy, doon na lang ako. Okay. Sabi ko, wala akong baso. Sige, doon na nga lang ako. Gusto ko pipigilan kita. Tignan mo na ito. Ganun. Ayoko. Bakit? Hindi ko na natikman yung yun. Inalok kita. Sabi ko, gusto mo, pre? Hinihintay mo halokin kita. Di mo man lang sinabi na, gusto ko to. Tapos ganun, malalaman ko, i-recommend mo sa kanila. I-recommend mo sa podcast. Wait lang. Hindi mo pinakagat. Bago tayo umorder, sinabi ko sa'yo, pre, masarap yung
Yung burger ng Kenny Rogers. Syempre, ako, para kapag sinabi ko, ay friend, sarap talaga ng hotdog sa Jollibee, Sige, ano ako? Yan akin. Hindi ka rin yan. Syempre, bago ko mo. Hindi. Galit ako. Kasi, Yan. Bakit? okay lang sana kung hindi mo nirecommend dito eh. Matatanggap ko yan eh. Tapos, Hindi ko na kasarap eh. tapos i-recommend mo sa kanila lahat yung mga pinatig yung kanina. Ang bilis mo umalis eh. Tatalikod na dapat ako. Baka ganun pa ako. Uy, Sige, wait lang. Uy, wala siya. Nakatalikod ka lang. Hindi, nakatalikod ka lang. Hindi na maksa ako dadaan. Baka maamoy mo eh. Sumabit tuloy yung Sorry. Ay, yun dito. Ayun. Ayun lang naman. Next time. Order ako ulit. Order ka kita. Tapos sisingilin mo ako. Bakit? Eh di sana sinigay kita sa lahat ng di mo pinatikim sa akin. Ay, ako. Ano eh, kasi Nakita nyo kami. Ang gawin dito sa podcast. dahil na sa burger. Tanggap mo kasi kung hindi mo nirecommend dito eh. Kasi minsan lang tayo mag-recommend ng pagkain. Ay, cut natin, cut. Dito. Ilalabas ko to. Ay. Minsan lang tayo mag-recommend ng pagkain. Yung hindi mo pa pinatigil sa akin. Usually naman, mga nire-recommend ko dito, Palabas. hindi ko pa napanood. Oo nga. O hindi ko pa natikman. Oh. Eh di sana pinatikim mo sa akin kanina. Eh di sana kababakapan kita. Ay oo nga guys, sige try nyo. Di sana, yung dati. Wait lang. Oh bakit? Pinanood rin natin yan eh. Yung mga Ano na? Hindi Yung iba. Yung iba. Yung mga ongoing na pinapanood natin yun tapos nire-recommend natin. Hindi Ano ba mga nire-recommend kong ano? Oh. Mamaya manonood tayo, babacktrack natin yung Sige. recommendation. Di ba pinatikim ng burger? Wala ako maisip na recommendation. Pero masarap eh. Susunod na magla-live ako dito sa TikTok, kumakain lang ako ng burger. Okay lang. Mukbang. Ayan. Yeah, okay. Yun lang para sa ating Yun, guys. recommendation for the week. Cheeseburger ng Kenny Rogers. Cheeseburger. Sige, libre kita. Sige, okay na tayo. Grabe na tayo. Pinagsisigawan mo ako sa podcast. Naman na talaga. Ganun pala, galing na style mo. Meron tayong after ng recommendation, meron tayong ako ba yung Gagi? Sa ako ba yung Gagi? Parang lang siya. Meron tayong binabasang entry. Tapos yung entry na yon, i-judge lang natin sila. Para sa ano Kung mali ba talaga yung ginawa nila. Ganun. Ako ba yung Gagi? Ayan. Tapos comment nyo rin kung Gagi rin ba talaga sila. Ito guys. Ako ba yung Gagi? For feeling bad about my BF, sharing pics and videos of sexy influencers to his guy friend. Yun. Yung title. Parang wala naman. As a Scorpio yung nagsulat. Okay. Ayan. Is this considered to be micro-cheating or OA lang ako? I found out about this kasi may access ako sa messenger ng BF ko and nakita ko na puro ganun mga sinishare nila to each other for fun. Never ko to na-open up kay BF kasi baka magalit siya sa akin na I'm invading his privacy. May tiwala naman ako sa kanya na hindi siya mag-cheat pero grabe makababa ng self-confidence sobra.
Nakikita ko na nag-heart siya sa mga sinesend nung fuckboy niyang tropa. Alam ko naman na boys will be boys, pero I expected more sa BF ko. Nakaka-disappoint para sa akin yung ganitong ginagawa niya. Inis pa ako lalo ngayon kasi kanina paglingon ko nakita ko may pinapanood na naman siyang babae. Babae nagtuthirst trap. Ako ba yung gagi for invading his privacy and for being passive-aggressive at times? Kasi di ko masabi sa kanya real reason why I get triggered. Okay. Sino na sagot? Sino unang malalaglag sa atin? Ako low-key. Ano sagot mo? Low-key gagi. Siya ba yung gagi? Low-key gagi siya. Gagi yung girl? Ano ba? Wait. Yun yung tanong niya eh. Ako ba yung gagi? So gagi yung girl? Sa'yo? Invading his privacy. Yun yung issue. Being passive-aggressive at times. Medyo. I mean, kasi kung nakita niya, bakit di niya binoise out yun? Bakit di niya kinonfront? hindi sana mas maayos, ay mas mabilis na ayos, ganyan. Tapos- And hindi ako nagtataka na Though dapat ba? Feel ko. Tapos Low-key lang naman. Kasi passive-aggressive Hindi ko ba? naman sinasabi na siya talaga yung gagi. Low-key lang na may shortcomings din from the side ng lalaki. Kasi, May girlfriend ka eh. tapos, ayun, nanonood ka pa din Ice Cream Yummy. Sa akin may fine line. Kumbaga, if hindi ko kakilala or influencer, gano'n. Okay lang. Or celebrity, or star, what a she was. If gano'n, parang hindi siya hindi gagi yung guy. Pero kung tropa ninyo, as in nasa circle nakakalubihan, yun yung yun yung gagi. Kasi ako, ako ng mga single naman ako. Kasi ako, nagsisend ako ng ganun. Oo nga. For appreciation. Okay. Kasi feel ko may mabuting loob. Merong future na maganda. Mali. Mali. Na malaki. Nagkamali ka ba dun? Ayun. Medyo relate naman ako sa Ay, ang ganda ng niya. Ang ganda ng tayo niya. Yes, kasi kung di siya nag-invade, wala na sana siyang issue. Pero kaso kapag hindi mo nalaman, edi ibig sabihin parang what if mas grabe yung ginagawa nung guy? Sa akin naman na yan, guys, may girlfriend ako. Kasi perspective ko yung ito eh. So ako as single, okay lang sa akin na magsisend ng ganon. Tapos naman eh. Ako siguro yun din yung line. Buti na isip ko yun kasi hindi ko maisip yung kanina. Yung fine line niya. Sinabi ko lang sa'yo na yung line ko is kung sikat, kung nasa Hollywood star, actress talaga. Mga ganun, mga influencer. Okay lang. I mean, yun yung ginagawa nila, yung pinapakita nila eh. Ganun din naman yung Actually, sa side din ng babae, ganun din naman yung mga sinisend nila. Normal. Mas magaling lang talaga yung mga babae makakita. Magtago. Tapos mas magaling mahuli. Ayun. Feel ko naman kung basta hindi mo ka-close or hindi mo nakaka-interact, okay lang siya. Kasi para ka lang, nanonood ng star. Okay, ganun. So, ayun. Pero sa amin ng girlfriend ko, wala siyang deeper meaning actually. Walang deeper meaning. Talagang surface level lang. Ang sa akin, hindi naman kami nag-aaway about dyan. Kasi hindi... Ay, wala. Hindi, I mean, nagtitiktok ako sa niya bago matulog eh. Pag lang,
Pagka-scroll ko, tapos may sumayaw, mabilis. Tapos, uy, ano yan? Wala. Nakasayaw lang eh. Pero, Share lang ako, tapos mabalikan. Nasaan na yun? Medyo malalim na yun. tagal niya nakatingin eh. Uy, joke lang din. Hindi ganun. Ako, kasi, backread ako nung ano namin. Nung sa atin? Oo. Ayaw nga. Yung kanina. Kaya mo wala binabakrit. Kasi ito. Chinecheck ko yung sarili ko. Ako Kung ba? nagsasend. Oo. Nagsasend ka. Sisend ako, pero meme siya actually. Hindi siya yung mismo. Meme na yun. Nakita mo yung ano, di ba, 5 babae sumasayaw. Yung Yung pala talo. Yung wala na costume. Kasayaw. Ang sinesend ko sa'yo, yung nakakatawang part na si Madara, yung hindi makapili kung sino nag-ano sa sarili. Di alam kung saan titingin. Oo, gano'n. Nakuha ulit ako sinasend mo sa akin. Sige. Pag may sinend ako sa'yo na babae lang. Babalikan ko to sa next na episode. Sige. Hindi ako nagsisend nun. Ay, ako confident ako nun. Unless, Hindi, wala naman. actress yun. Kumari si Sydney Sweeney, ganda. Usually memes lang talaga yung sinesend namin ni Jess sa isa't isa eh. Pro memes lang naman. Parang, hindi. Huwag mo na makita. Hindi, naisip ko sobrang haba na sinabi ko, parang defensive ba pakinggan. Asan ba tayo? Ayun. Check na comments. Ayan, di ka gagi for feeling bad, pero you need to voice it out. If mang-gaslight siya, di ba yun yung nag-usapan? If mang-gaslight siya, like okay ka lang, or masyadong selosa, etc. Isa lang ibig sabihin nun, hindi magiging peaceful ang life mo with him. Okay. Tama. Kasi, ayun nga, lagi naman natin sinasabi sa podcast, communication is the key. Yes. Parang ngayon ko lang sila. Yes ka naman. Kami tayo lagi. Ayun. Parang hanggat hindi mo sinasabi dun sa partner mo, huwag mo i-expect na alam niya na agad kung ano yung problema. Kumbaga kailangan yung i-discuss. Ito yung problema. Sabi nga, yung problem na identified is already half solved. Wow. Ang ganda nun na. Ayun. So, kapag alam niyo na kung ano yung problema niyo, ano na yun, nasa on the way na kayo sa solving nun. On your way there. Actually, di na peaceful kasi may nakita na siya at kahit pag-usapan nila, may trust issue na si girl. Sa bagay. Parang ano na yun, no? Parang anytime may duda ka na eh. Hanggat hindi mo siya kino-confront, walang mangyayari. Tapos si guy naman, hanggat hindi niya nalalaman, isipin niya okay lang. Oo, tama. Na kasi... Na wala siyang ginagawang mali. Oo. Kasi feeling niya, normal yun. Okay. Oo, tsaka ano, nasa guy. Ganun ba kami? Parang ganun kami. Ayun. Yun lang naman dun. Ayan. Para sa Pinakabangan! ang ruleta ng kapalaran. Dito sa natin, sa ruleta ng kapalaran, yung sa mga nanonood ng live, meron kaming dito, parang game sa bawat dulo ng dulo ng episode. Naglalaro kami. Tapos ngayon, ang natapat sa laro natin is Family Feud. What's something people might do in a relationship to spice things up? Okay. 1, 2, 3, go! Ito mo siya sa kakarit. Sagot ko. Hindi! Makalak naman! Hindi ito yung gusto ko ha. Wala lang akong maisip na play. Spice things up. Hindi. Ano? Wala, single naman ako eh. Sino kasi Harry Potter? Ako yung prop.
Tapos meron Tatakot ako wala ata sagot ko dyan So, ito yung mga sagot. So, sa ano natin, yung sagot natin. Number 1, try new things in the bedroom. Oh, Tama answer. Tama. Really? Oh, tabla. Go on a romantic getaway. Surprise each other with gifts. Plan a date night. Communicate more openly. Have a picnic or fun outdoor activity. Dress up or change their up. Hindi naman sabi yan, chat GPT yan. Send party texts or notes. Oh, Take a dance class together. Dance class? Watch romantic or adult movies. Feel ko kung dance class, mas ano lang kami. Mababad trip? Hindi. Magdi-drift apart kami no kasi syempre talo siya sa sa dance off. Alam mo naman tong papa mo. Bida. Bida. Bigyan mo ng prosen. Iinitin natin yan. What's the reason someone might break up with their partner? One, two, three. Ay, Go. ganda ng sagot mo. Ay, nakapatay yung ano mo. Ay, namatay. Sorry. Akin, sagot ko. Naka-mirror. Parents. Cheating. Oo, ano. What's the reason someone might break up? Iniisip ko kasi yan. Alright, na cheating. Kaya pa ayusin eh. Mag-parents. Ayoko dyan na. Hindi naman totoo yung sa mga pelikula. Kung ano, kung ayaw ng magulang. Totoo nga, actually may mga nangyaring ganun eh, di ba? Na Pag kung ayaw ng magulang. Eh, mas totoo yung... sabagay, mas totoo yung cheating. Ay, hindi. Ay, maganda rin entry ni Junji, oh. No money. Oh. Okay. Okay. Tingnan natin. Wala nang spark, oh. Isa dun. Lack of communication. Lack of communication. Number 1, lack of communication. Di ba good yun? Number 2. Less words, less Cheating mistakes. or infidelity. Cheating or infidelity. Wala yung parents. Ano yung parents ba? Arguing too much. Different life goals or values. Loss of attraction. Ayun, si Jade's the best, tama. Loss of attraction. Not enough trust. 7, financial problem. Tama rin si Junji. Ba't parang talo ko? Tapos, Wala yung parents. they grew apart. One person is controlling or manipulative. Oh. Tsaka, jealousy or insecurity. Walang parents. Wala. Mahina ka sa... Mahina ka sa Sa family, bawal pala ako magpakita dun sa kay Ding Dong, no? Pero, walang tumatawa. So, hindi. Isa lang masasabi natin, guys, is iba ako mag-isip sa mga normal na tao. Wow! Ano ka? Abnormal. Pero, bad trip. Name something you might do if you caught your partner cheating. Name something you might do if you caught your partner cheating. So, hindi ako yung nag-cheat. Oh. Ako yung nakahuli. Lagi mo na Baliktad ka na. Hindi ko kasi ako yung nag-cheat. Sige. Wait lang, palitan ko yan. Okay. Nakita ko yung sagot niya. 1, 2, 3, go! Oh. I cry. Ako, I cheat back. Hindi ko sasabihin. Ang galing. Cheat back. Ay, ba't tama? Sabi ni Junji, break up. Tama. Yun nga yung pinaka Si Jade Flores, gagrebuhan na. Ayan pa kasi kayo nasagot. Mabawian. Comment yun na. Kakaiba yung kumenti siya sa mga nanay. Puro ka nanay eh. But, okay, akin cry. Sige. Anong top answer natin? Confront them. Confront them.
Break up with them. Okay, tama si Junji. Si Junji, number 1. Yell or get angry. Leave the situation or walk away. Cry! Seek revenge. Sige. Ask for an explanation. Bobo. Talk to the person they cheated with. Bakit? Eh siya nga yung nag-cheat eh. Gusto mo lang ng drama eh. Tell friends or family. Sira yung pangalan eh. Seek counseling or therapy. Okay. Name something people lie about. Meeting someone new. Name something people lie about. Nakikita ko yun. Nakikita ko yun. Yung reply ni reply ni Junji, natatawa ako. Ano reply niya? They're single. 1, 2, 3. Ayun, sa'yo? Ang sagot mo? Body count. Sa akin, name. Okay. Ito tago ko yung mga. Something nyo eh. Mukhang mas likely yun Oo nga, ako, iba pangalan ko sa streets. Their age. Their job or career. Pwede. Their relationship status. Galing. Taas naman ng score ni Junji. Lagi siya sumasawa. How much money they make. Okay. Their appearance, height, weight. Okay. Okay. Their interest or hobbies. Kasi pinipeke nila. Oo. Na parang galing. Their interests or hobbies, where they're from, their past relationships, body count. Hey! How successful or accomplished they are, how often they exercise or stay healthy. Ba't walang name? Baka ikaw lang. Nagtatago! Hi, Joseph nga pala. George, ikaw nga, George. Bago tayo magsimula ng podcast. Ay, kasi, Panoorin niyo yung episode 1 na. bakit pa yung audience nun, guys? What's a common fear people have when getting married? Ay, hindi. Gusto ko seryosohin sagot ko. 1, 2, 3, go. Ayan. Not be able to provide. Sa akin wrong person. Uy, grabe ka Wrong person. Mas masakit naman yan. Basta diba? Siyempre parang Yung late mo na na-realize. late mo na na-realize na. Pinapayak mo ata Parang hinahadlangan ka nung asawa mo makita yung yung true love mo. Yung para yung may binibigay pa siya sa yung soulmate mo dapat may binibigay pa iba. Isipin mo lang, iluwa mo yan. Iluwa mo yan. Nagkikita. Ayun. Basta marrying the wrong person. Parang ganun. Ako yung hindi makapag-provide sa family. Yeah. Fear of commitment. Fear of commitment. Sige. Fear of divorce. Fear of losing independence. Fear of not being able to meet expectations. Okay. Pwede. Fear of infidelity or cheating. Ay, tama ulit sa Tapos, fear of financial problems. Ikaw, not be able to provide. Yes. Sa inflation, Green Connect. Fear of changing or growing apart. Kasi minsan parang sobrang happy niya, tapos pagkatapos ng honeymoon stage, wala na, nagko-fall apart na lang, ganun. Tapos bawal na mag-back out. Mas mahal kasi nakalista na eh. Mas mahal ang Eh, kasi dito wala naman divorce. Annulment. Yung annulment Mas mahal? Mas mahal yun. Fear of changing or growing apart. Fear of family conflicts or pressure. Fear of not being ready. Okay. Fear of making the wrong choice. Ay! Ano yan? Umabot ako. Wrong person. Pasok lahat ng actually. Nung sagot natin. Actually, pati sa lahat chat. naman. Pasok lahat ng sagot. Ayun. Ayun lang. See you sa
See you sa Friday. Friday. Yes. Ano na tayo? Out na tayo. This is Clocked Out with Jay and Siege. We are out! Ay.